my beloved Boss Mike Cervera. Yan. Tayo, mga Ayan na, nilabas na rin ni Vic Rodriguez. Alin, eto yung mga dokumento na magpapatunay daw na si Pangulong Bongbong Marcos ay mga kababayan, ay nagnanakaw sa bayan. Kita nyo, kahit fake news yung pinapakita ng mga yan, may maibato lang, nako, mga kababayan, gagawin nila. Ganyan sila kadesperado na. Vic Rodriguez, sige, tuloy. Pilipino. Tayo po'y patuloy na binubudol. Ang budget po for 2024 ay 6.32 trillion pesos. Kita nyo, yung mga salita, tayo po'y binubudol. Sino ba talaga nang bubudol? Kayo o si Pangulo? Kasi parang kayo yung nambubudol eh. Paano sila nagkaroon? O how did they arrive? Isiksik nila yung yung naratibo na mga kababayan. Isisiksik nila yung naratibo na niloloko na tayo ng gobyerno. Nagnanakaw na sila. Ganun. Yan yung naratibo. Isisiksik nila. Isiksik natin sa mga Pilipino. Nagnanakaw si Pangulong Bongbong Marcos. Para magalit yung mga yan. Para mag-aklas. Ganon. Ganon lang kasimple yung kanilang plano. At 6.32 trillion pesos budget and figure, ang dami dito na nakita ni Congressman Sid Ungab na mga blanco. Base sa kanyang initial na pagsasaliksik, 11 item lamang po yung blanco. Pero marami pa. Ito pa lamang ang kanyang ibinibigay at napapakita sapagkat ang budget po natin ay around 222 pages yata, more or less. So balik po tayo sa budget. Bakit po mahalagang nakikita nyo itong in-expose ni Pangulong Duterte? Sapagkat ito na po ang budget ng Pilipinas. Blanco. Tapos ang pinirmahan ni Bongbong Marcos ay 6.32 trillion. Narinig niyo yung mga kababayan yung in-expose daw ni Pangulo daw niyang si Digong? Oo nga naman. Kailangan si Digong ang mauna riyan. Hindi na pwede yung mga vlogger tulad ni Banat Bay at ni Maharlika kasi mga sunog na yan. Hindi na pinaniniwalaan si Maharlika, Banat Bay patungkol sa paglalabas ng kanilang propaganda. Kaya mismo, naisip ng kanilang grupo, Digong, ikaw maglabas niyan para mas may para ka panipaniwala. Tapos kami nalang sasakay. Sasakyan ni Roque, sasakyan ni Vic Rodriguez, sasakyan ng iba, at yung mga amuyong pa. Kita nyo, mga kababayan? Tuloy. Ito, pakinggan niyo. Pesos. Paano siya napunta sa 6.32 trillion pesos kung napakaraming blanco? Halimbawa, mga kababayan, habang kayo po'y naghapunan, samahan ko kayo. Pasimplihin natin itong diskusyon sa budget. Tanungin po ninyo. Simple mo, Vic Rodriguez yung pambubudol sa mga tao para maniwala sila sa inyo. Ang inyong anak, kung meron po kayong anak na elementary tanungin po ninyo siya. 1 plus 1, sasagutin po kayo nun. Sigurado yan, tiyak yan, 2. Dahil 1 plus 1 ay talagang 2. Pahirapin po natin para masubukan ninyo yung galing ng anak ninyo sa math. Tanong nyo po sa anak nyo, 2 plus 2, sasagutin po kayo. Pihado yan, nakakatiyak din po ako, 4. Tama na naman. Gawin natin mas mahirap. Tanungin po ninyo yung anak nyo. 3 plus blank. Yan po ang tanong nyo sa anak nyo. Pagalitan ninyo pag hindi niya kayo sumagot. 3 plus blank equals ilan? Yun ang naging resulta nitong pangbubudol ng vice cam. Tanungin po ninyo, mga kababayan, ganito po kasimple ang aking pagpapaliwanag dito sa mga blankong ito. 3 plus blank, ito po ang ginawa ng Bongbong Marcos administration. Yun! Yun yung naratibo. Yung ginawa daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo mga kababayan kung gaano kaloko tong mga to. Yung paninira nila mga kababayan kukunin yung inyong emosyon, idadama yung mga anak nyo kasi nga daw para sa mga anak nyo yan. Lahat yung ganyan. Alam nyo, yung mga ganyang style, yung ganyang style, yung style na simpleng-simple na hindi basta-basta maunawaan ng mga Pilipino
Dahil tulad niya may pinapakita na ano, na papel, mga kababayan. Naku! Oh, yeah, parang hypnotize, ini-hypnotize mo kayo. Para bang, eto ang paniwalaan nyo. Meron akong dokumento, magpapatunay na etong si Pangulong Bongbong Marcos, nagnanakaw talaga. Grabe sila, no? Anong ko uli sa inyo? Anong pagkakaiba niyan kay Maharlika? Magpapakita ng konting video, papakitang ganyan, tapos mga kababayan, sasabihin na makatotohanan. Kasi may pinakitang video ko, pero kung inyong pag-iisipan, ano yung pinakitang video? Para saan? Ganon din yan! May pinakita lang na papel, naniniwala naman. Ganun yung mahihina ang ulo. Maniniwala na lang sa kwento ng maninirang tao. Diba? Ganun lang o kasimple. O ano sagot? Sumagot na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa blank item. Ayan na, yung blank item nga yan, na yung mga dokumento na wala daw wala daw pirma, walang nakalagay na halaga. Di ba? Ito na. Pangulong Bongbong Marcos, sumagot na. President Duterte regarding sa blank item. He's lying. Kita nyo? Pakinggan nyo maigi. Kung bakit sinabing sinungaling. Sino? Si Digong. Pakinggan nyo maigi yung kalmadong presidente. Na hindi marunong magsinungaling. Kita nyo, mga kababayan? Pakinggan nyo maigi, ano sabi? Sinungaling daw si Digong. President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Kita nyo, mga kababayan? Alam nyo, kasi naging presidente si Digong. Alam niya na hindi maipapasayang GAA na pondo na yan, mga kababayan. Kung yaan ay kulang-kulang yung mga dokumentong nakalagay dyan. Binubusising maigi yan. Dadaan pa kung saan-saan. Dadaan pa ng DBM. Putik na yan, Ano mangyayari? Na dinaya yan. Ito yan, mga kababayan. Ito, ang pinakamaliwanag na eksplanasyon. Pakinggan ninyo, Pakinggan ninyo. Ang kampo ng mga Duterte ay mga gutom. Gutom sa mga ebidensya, sa mga propaganda na ibabato sa administrasyon. Tandaan niyo yan. Oo, gutom na gutom sila sa mga propaganda na ibabato kay Pangulo. Kaya kahit na alam ni Digong, alam din ni Vic Rodriguez na hindi uubra yung mga dokumento yan, ipapalamon sa inyo. Ganun lang kasimple. Ang simple-simple ng estilo. Mga kababayan yung mga ganyang pamamaraan, hindi uubra yan sa atin. Unawang-unawa natin yung kanilang kalakaran. Basta, kahit bulak, sabi ko nga, ibabato nila yan Para lang may masabi na, nasira kita, tinamaan kita. Kita nyo, mga kababayan. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Correct! Tapos! Mga kababayan, sa isang salita lang ni Pangulo, tapos na agad yung propaganda nila. Ay, nako, Digong! Maliwanag. Sa isang salita lang na yan ni Pangulong Bongbong Marcos, tapos agad yung propaganda nila. Eto na. Ulitin natin. Ano yung sagot sa lahat ng propaganda na to? Ulitin ko lang. Ng mga mambabatas. Alam nyo, napakahaba ng paliwanag ni Vic Rodriguez dyan. Pero sa haba ng paliwanag niya, puro kasinungalingan. Ang ending, isang sagot lang yan.
Isang sagot lang ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng yan. Parehas sila ni Digong kung ano-ano pa yung ginagamit. Pati sundalo, pati polis, ginamit na ni Digong. Gusto kasi mag-aklas ni Digong ang mga sundalo at polis. Yun ang katotohanan. Yun lang ang tanging ng paraan para maisalba nila ang alin? Ang kanilang mga katawan. Oh, nagamit na nila ang ILC. Oh, kita nyo? Nagamit na nila lahat, mga kababayan. Wala na eh. So mga kababayan, hanap pa ng hanap yung mas madaling mapang-uto sa taong bayan. Yun ang kanilang hinahanap ngayon. Kahit alam ni Digong ang katotohanan na hindi uubra yung ganyan. Oh, kita nyo? Oh, pakinggan. Sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. Kita nyo? Oh, nagsisinungaling siya. Alam niya na hindi makakapasa ang GAA, nang hindi yan susuriin, nang hindi nilalagay kung para saan niyang mga gastusin na yan. Kita nyo? Oh, tuloy. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. O, kita nyo? Napakasimple lang eh. Di ba? O, sabi ni Tato, pwede naman nila website. Lahat naman yan, pwede nyo i-google, mga kababayan. So, mga kababayan, hanggang dito na lang at magpapahinga na ako. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.